Okay, sir. First, yeah. Okay. Basta. Brad, camera. Ano yan, sir? Okay po. So, maaari mo po bang ipakilala ang inyong sarili? Pangalan po, edad, saan po kayo nakatira, tsaka kung ano po yung mga pananim niyo po rito. Ayan. Ako nga pala si Marlon Moong. Nakatira dito sa Barangay Pahilahan, Paula Oriental, Mindoro. Ako po ay 43 taong gulang na. At ang mga tanim ko po dito ay sari-sari. Ang pangunahin ko po dito ay kalamansi, nyog, saging, avocado, guyabano, durian, rambutan, lansones, at marami pa pong iba na lahat po yung basta nabibili, yun, kailangan magtanim. Ibahagi niyo naman po yung tungkol niyo naman po sa pamilya niyo o tsaka po yung buhay niyo bilang farmer po. Yan. Ako may isang asawa at dalawang anak. Yung isa po ay aking panganay ay first year college at yung aking magsa second year college, tapos yung bunso ko ay mag-grade 7. Parehas po silang babae. At siguro someday ay baka walang tagapagmana ng farm. Walang mag-stay sa bukid kasi mga babae. Yun. Wala po. Ang bilang padre de pamilya, di yun. Ang hanap buhay ko po ay dito sa bukid. Siyempre, ngayon po ay krisis. Sabi, gawa ng pagbabago ng panahon, gawa ng naapektuhan din ang taga-Pilipinas ng epekto ng giyera sa ibang bansa, pagtaas ng petrolyo, yun, naapektuhan din ang buhay ng tao, ang buhay namin dito sa probinsya dahil patuloy na tumataas ang bilihin, mahal ang gasolina, mahal ang krudo, lahat po ay mahal. So, bago po kayo pumasok under po ng faith, ano po yung mga naranasan niyo po na problema sa mga pananim niyo po? Yung hindi pa ako nakakapag-seminar sa seeds at hindi ko pa alam yung mga app na tungkol sa mga peste, tungkol sa mga pananim, kung ano ang dapat gawin, kung kailan, maging sa mga sahag, sa pag-aalaga ng baboy, ay nabubuksan ko na yung mga apps na kung paano mag-alaga, kung paano pagpapalaki ng baboy, kung paano ang tamang pagkain, hanggang sa ito ay maibenta, at kung sa mga paanakin naman ay kung paano ito i-process ng pagpapakain. Tapos doon sa mga halaman naman, doon sa mga halaman na sinesearch ko na pagtatanim ng mga kalamansi, sa pag-aabono, sa mga lalagay ng abono, o kung ito ay organic o chemical, ay dito ko nalalaman yun kung paano ba. Meron ding nag-share sa Facebook na kung ano yung kanilang activity sa kanilang mga pananim. Hindi lang sa kalamansi, maging sa ibang pananim, na kung paano ito mapalago at paano ito mapabunga ng mabilis. Sir, ulitin ko lang, sir. Ano yung mga challenges doon sa na hinarap mo before seeds? Bago kami na mag-introduce ng seeds, ano yung mga challenges, mga hinarap mong problema dito sa pamumuhay mo dito? Like, wala internet, Una-una na, sir, yung yes, pag... 5 seconds sa pagkatapos ko ito para hindi tayo. Sige. Okay, so, yun nga. Sample nung mga challenges kung sa market, scams, kung low income, panahon ba, o kung ano yung mga kulang, kunyari, di mo pa ano yung applications sa ganito, ganyan. Tsaka yung mga presyo.
Ayun, ay yung mga challenges sa akin before seeds ay yung ah, bagsak presyo, tapos yung kakulangan sa kaalaman na hindi mo alam kung saan mo ibebenta, hindi mo alam kung paano ang gagawin, padaling o para madaling mamunga o madaling mapakinabangan. At yun, isang challenge na rin yung walang internet dahil walang connection. Dahil mahalaga po ang internet sa ngayon, marami na ang mga online na mga negosyo. Kailangan talaga ang mahalaga ay yung internet, yung connection sa ating buhay upang makita natin na yung mga problema at mga tanong mo ay pwede mong itanong ka sa internet. Gumagamit po ba kayo ng gadget or mga apps po bago po kayo mag-sales? Paano nyo po siya ginagamit? Ayun madam, gamit po kami ng cellphone. Wala naman po kaming ibang gadget, walang kundi cellphone lang. Pero yung mga apps na hindi pa na tututunan before seeds, yun. Hindi pa mabuksan dahil hindi pa alam kung anong gagawin. Pero nung nagka-seeds, nalaman kung paano mag-GCash, mag-Paymaya. Malaking katulungan na sa pagsiseminar kung paano gagawin yung mga bagay na yun tungkol sa internet. Nung pumasok po yung seeds, pwede nyo po ba ikwento sa amin yung mga naging karanasan nyo po dun sa trainings po na sinalihan nyo? Ayun, yung nag-training kami sa seeds, siyempre, nagtinuro kung paano yung mga paggawa ng apps, kung paano mabuksan, kung paano sumali sa mga ganon. At natutunan naman at trinay na rin sa internet upang matutunan yung mga bagay na hindi mo dati nakikita sa pamamagitan ng seeds ay natutunan. Katulad na lang sa Paymaya, sa GCash. Wait lang.